Hello guys, welcome back to my channel. This is Nib TV again. Sa ngayon guys, wala muna akong share sa inyo na isang DIY project. Ang gagawin ko ngayon magbibigay na lang ako ng isang honest review para ma-share ko rin sa inyo sa isang advanced na multimeter na nabili ko sa online sa Banggood online shopping. Itong Banggood parang katulad dito ng Amazon, Alibaba. Yan, naka-base to sa abroad. Hindi gaya ng Lazada at saka Shopee dito sa Pilipinas. So bali nakita ko siya sa may nag-post sa online na isang vlogger din. So parang nagustuhan ko yung kanyang features kaya umorder ako. Tsaka medyo hindi naman sana lalayo sa presyo ng mga multitester natin dito sa Pilipinas. So ang sinasabi ko guys, ito guys, yung ayan smart multimeter na siya bale. Ayan. So i-test natin siya guys para malaman natin kung ano talaga yung kagandahan niya. Bali 1 week na to sa akin na dumating, pero ngayon ko palang bibigyan ng review kasi medyo na busy ako. So titingnan natin guys kung ano yung sa loob. Wow, maganda. Sa lagyan pa lang guys, mukhang okay na siya Yan. May sarili siyang box. Ayun. Mukhang okay nga to Tsaka maliit lang siya para lang cellphone. Di ba? Tapos ito yung kanyang kuan. Tingnan natin. Smart multimeter through RMS. Ayun. Bali ito yung kanyang meron siya ritong security information, product description. Ayan. So titignan lang natin. Madali na to guys mapag-aralan kasi parang yung pag bumibili tayo ng cellphone kahit di pa natin kabisado, basta kinalikot na natin, malalaman na natin. Meron naman siyang mga kwan dito, operating manual kung paano siya gamitin. Madali naman. Number 1 is power button. Ayan. Tapos number 2 is auto mode switch, ito yan. Tapos number 3 is function switch, ito. Number 4 is data hold button. Ito hold. Parang yung mga multimeter din natin dito sa Pilipinas, kung gusto nating hindi magagalaw yung yung reading na pwede natin pindutin yung hold. Tapos number 5 LCD screen. Yan, ayon dito sa Number 6, NCB sensor area. Ito sa ibabaw. Ayon dito sa drawing. Ito NCB. Number 7, test leads. Ito. So, try natin para din siyang parehas dito sa atin. Red, okay. So connect natin dito red. Tapos tong black dito sa common. Palito guys yung common. Ito yung red.
Ito nga pala guys ang pangalan ng manufacturer, Mastool. Ito yung model niya, MT13. MT13. So yan ang mga kanya. Pwede niya ma-measure live. Tapos itong frequency, ilang hertz, ohms, continuity diode, capacitor. So yan mga nami-measure niya. Nandito naman nakalagay button description. Okay, madali lang. Ito ay pag power on, long press. Long press natin 1, 2, ayan. Ayun, naka-auto kagad siya. Tapos long press after power on, auto shutdown, enable, disabled. Ayan. Auto shutdown din siya, disable. Short press lang kapag off. Short press nga natin. Ayun, tama. Long press on. Okay. Auto mode switch. Short press auto mode, magiging DC, AC, non-contact, voltage induction, live wire check mode, tapos duty mode switch. Long press naman, dito sa lalabas ang temperature in centigrade or switch, magsi-switching siya. Okay. LCD view, function switch. Ito guys, function switch. Ito. Yung function switch, short press, lalabas sa capacitance mode. Yan, tingnan natin. Yan, capacitance, resistance, yung mga sa resistor, continuity. Ayan yung may sound. Ayan natin. Ayan, continuity nga. Tapos, diode mode. Diode mode. Ayan. Tapos, pag nilong press, back to auto mode siya. Ayan, okay. So, napakadali lang guys. Ayan, oh. Ito yung kanya. Meron naman siyang operating manual, so hindi kayo guys maliligaw. Okay, so maganda rin siya at parang sa tingin ko parang napaka user friendly nito kasi may auto mode siya. Ibig sabihin hindi ka na magpapalit-palit hindi ka na maglalagay ng halimbawa yung nasa tulad niya nasa capacitance mode ka, pwede ka na sumukat diretso ng resistance, continuity, tsaka diode mode na hindi mo na kailangan i-transfer yung function pag naka-auto mode. Pero kapag gusto mo mag-manual, halimbawa isa lang yung function na gagamitin mo, ito gagamitin mo, itong pipindutin mo guys, yung function. Yan. Pero kapag yung marami kang i-measure at ite-test na iba-iba, ilagay mo lang sa auto mode. Parang yan ang pinaka pagkaintindi ko dyan. Yan. Maximum display 9999 digits, polarity indication. Okay, pag overrange display, OL din ang nilalagay, parang sa mga normal na multimeter. Sampling time, meter figure shows about 0.4 seconds. Tapos pag 5 minutes mong di ginagamit, siya auto power off, so makakatipid siya ng battery. By the way, pala to guys, at charge, ayan, rechargeable siya. Dito sasaksak yung sa charge. Ito wala siyang kasamang sariling charger, so pwedeng gamitin guys siguro dito yung mga pang cellphone. Ito lang yung sasaksak natin, tapos ikabit natin sa charger ng cellphone. So okay siya, hindi na siya kailangan ng mga battery gaya ng mga multimeter natin dito na lalagyan pa natin ng mga AA o AAA, minsan 9 volts battery. Ito charge lang siya.
Yan o, ito yung charging port. Okay, ano pa nakalagay dito? Yan mga kanya, technical index, DC range hanggang kwan, tapos 0.001 volts yung resolution. Accuracy niya plus or minus 0.8%. 3 count. Tapos input impedance 10 mega ohms. Maximum input voltage is 600 volts DC and AC. So kagaya din siya ng mga ibang kuha natin, multimeter. AC voltage niya from 0 to 600 volts AC mode. Ang accuracy naman niya sa AC is plus or minus 1.2%. Input impedance 10 mega ohms, maximum input voltage. Okay, frequency range 10 hertz to 10 megahertz. Okay. Ito mga ranges na to. Auto. So try natin guys i-test. Okay. Meron akong nilabas na ng mga piyesa na ite-testing natin. So parang hindi na tayo masyadong magtagal. Okay guys, try natin dito sa resistor. Ang value na nakalagay is 100 ohms. Mag-try lang tayo ng isa. Tingnan natin kung magre-reading siya ng 100 ohms. So ayan, 98.2 o 98.4. So malapit. So okay. Kaya niyang mag-automatic sa resistor. Tapos guys nga pala, binasa ko hindi pala lahat masusukat na sa auto. Meron lang siyang meron lang siyang mo kayo nakita kanina. Ito. Meron lang siyang pwede. Alam mo ito, no? Sa auto, pwede niya ma-measure is DC mode, AC mode, non-contact voltage, induction mode, tapos live wire check mode, duty mode switch. Yan. Tapos yung iba, may nakalagay dito, pag nilong press natin, naka-auto, ang temperature magbabago. Tulad nito ngayon is nasa Fahrenheit, no? Long press natin, magpapalit-palit Fahrenheit or centigrade siguro yan. Ayun, tama, centigrade. Tapos yan, Fahrenheit. Lagyan natin sa centigrade. Yan, sanay tayo sa centigrade. Tapos ano pa ba rito? Yan, sa function mode, dyan na natin pwedeng i-measure yung iba. Capacitance, resistance. Pero nasukat natin ang resistance kanina So, ibig sabihin, pwede rin pala tong nasa function. Ibang nasa function, pwede rin siya sa auto. Mamaya, check natin kung talagang lahat ng nandito sa function mode, kaya yan, kuha ng auto. Pero yung resistance na ano na natin ito guys, subukan natin sa continuity. Ito sa transformer. Ito yung primary. Kailangan merong continuity yan o resistance.
So yan guys, may isang resistance. So buo siya. Dito sa kanyang secondary winding. Ayan na. May continuity siya, tumunog siya. So buo rin nito. Okay. Test nga natin yung sa outlet. Tingnan natin kung kaya niya pag naka-out to. Yung NCB. Yung non-contact. Bukan natin guys ha. Okay. Ito. Hindi. So, ibig sabihin, hindi lahat ng nasa function gagana sa auto. Ayan, wala. O maaring ang function na yan ng NCB guys, yung sa wire na kuryente siguro. Try natin ha. Saksak ito isang anong kwan. Okay. Try natin. So wala din no. Pag naka-auto wala no. Pero ilagay natin sa function ng saan ba yan makikita yung NCB function. Dito sa pag short press. Okay. AC. Ayan. Ayan siguro. Titingnan natin kung gaganas dyan. Yun. Okay. So, yun pala. Pag alibawa, tinanggal natin to. Wala siya. Pang ano lang siya, yung pang wire. Non-contact sa wire. Pag ilagay natin yung yung plug. Lagay natin ulit yung plug. Yan, dyan pa lang siya magkakaroon ng yun. So maganda siya pang detect kung may putol yung wire. Okay, so proceed tayo guys sa mga iba pang mga piyesa natin testingin. I-ano ko lang muna. Pwesto po muna. Okay guys. So tingnan natin guys kung mag-automatic din siya talaga. So yan, meron siyang forward 0.6. Kailan pag binaliktad to, dapat walang reading. Teka lang. Ayan guys, so wala siyang reading. Tapos kapag yung binaliktad, yan, may reading 0.7 sa diode. Pag binaliktad, wala. So talagang automatic din talagang nag-automatic siya reading. Tapos dito naman subukan naman natin tong Zener diode. Tingnan natin kung Zener diode 12 volts. Pag binaliktad natin, yan 2.2. Mga ganon Zener diode dito wala. Yan. Yan, meron 2.2. So, okay. Good. Tapos itong transistor na NPN BC547
NPN. So base yung gitna. Lagyan natin yung, since NPN ito, so negative, positive, negative. Lagyan natin yung positive natin dito sa gitna. Yan. Okay, wala. Dapat yan, wala. Ayan, NPN. Pag nilagay natin sa gitna yung positive, dapat itong collector emitter, meron yan. Yan, may palo yan. Tapos dito rin. Ayan. Yan. So good. Ito, try natin to kung masusukat niya to. So wala namang polarity to kahit baliktaran to. So bali ang reading na binibigay niya, hindi yung ano, yung value ng ano, capacitor. Ewan ko na kung buo pa to. Ito try natin guys to sa isang tester. Yung multimeter natin na ginagamit dito. Okay, so para ma-compare natin. Ayan. Up. Capacitance. So, ayan. Kita nyo guys. Ito. So, nakita natin guys, no? Sa auto, hindi niya binibigay yung tamang reading na to capacitance. Subukan natin siya sa function. Ginamitan ko siya ng function button. Baka dito bibigay niya yung 2 microfarad. Sorry. Ayan. Dito pala. So, ito ang na-discover ko guys na diferensya ng dalawa. Ito yung multimeter natin na yung ginagamit ko dati dito. Ayan. Ayan yung model niya. Pagdating sa capacitance, mas reliable to. Ito, hindi niya binibigay reading. Yung mga binibigay lang itong auto, yung sa ano, yung mga resistor, saka sa mga iba pa siguro mga kuan yung mga continuity, diode, tapos ano pa ba yan, sinukat natin yan na yung kuan, transistor. Ito, okay to. Pero pagdating sa capacitance sa auto, hindi siya okay. Tama. Ibalik natin guys sa auto Yan, naka-auto, tapos yung capacitance nito hindi niya mabigay ng reading na tama. 2 microfarad dito Tignan nyo guys, obserbahan nyo yan Ayun. May pinapakitang reading na pero hindi steady. Yan iba-iba reading lumalabas. Kasi naka-auto siya ibig sabihin ano lang siya yung hindi siya bibigyan ng reading na steady para dito. Pero pag nilagay natin guys sa function ng capacitance, yan bibigay niya. Kasi naka-steady siya dyan. Yan
Ayan o, 2 microfarad. So, ayan ang na-discover ko. Bali, user-friendly siya sa ibang mga pyesa na testing. Pero pag sa capacitance, ito, subukan pa natin dito. May isa pa akong isang capacitor. Ito. Dito sa isang tester ko. Yan. Tingnan natin kung ano yung reading mo. Okay. Yan. Sa isang tester, short muna natin. Okay. Kaya, ang value nito is, ayan guys, 330 microfarad. Tingnan natin dito sa yung multitester natin isa. Teka lang, wala pala sa capacitance. Tignan natin, yan, capacitance mode. Yan, 307 o 309 o 310. Aangat pa yan kasi nagcha-charge. Pero at least alam natin na nagbibigay siya ng reading. Subukan natin dito guys sa ano natin, sa pag naka-auto. Balik natin sa auto. Kanina napatunayan natin hindi siya nagbibigay ng accurate reading pag nasa auto mode. So, subukan natin ulit. Short muna natin. Okay. Subukan natin. Pa-auto mode siya guys. Tingnan nyo. Ayan o. Napansin nyo, hindi niya binibigay yung 330. Subukan natin guys ito sa function mode. Ito yung function. Lagyan natin sa yan. Yan ang symbol ng capacitance. So, short natin muna uli. Okay. Tingnan natin kung magbibigay siya ng reading dito na negative. Okay, negative positive. Ayun, 311, 310. Kaparas ng na-reading natin kanina rito. So, napatunayan natin guys na sa capacitance, hindi to reliable. Kasi, ano siya, yung hindi siya steady reading. Okay? So, alam natin to. Subukan naman natin sa ganitong klaseng capacitor. Balik natin sa uli sa auto. Tingnan natin kung kaya niyang bigay ng reading nito. Hindi talaga siya pwede guys sa auto kasi nagcha-charge to pag inaano natin kaya nagbabago. Ayan o. Short natin muna uli. So hanggang gano'n lang siya guys. Pag nilagay natin sa capacitance mode uli, gamit ng yan. Tingnan natin guys kung magkano na siya. Magbibigay na siya ng magandang reading. Ayan o. 1 microfarad, 1.02. So, accurate na siya. Medyo malapit na siya guys kasi ano to 105 bali ano to 10,000 bali sa picofarad. Ngayon pag kinonvert natin to sa microfarad 1.05 to. Dito guys sa ano sa isa. Yan. Lagyan natin sa uli sa capacitance mode. Okay.
short natin. Okay. Kailan di sila magkakalayo, 102 rin yan, or yan o, 102, 1.01, 1.02. Okay, so proven. Pagdating sa hindi pwede gamitin auto pag capacitance na sinusukat. Okay, so okay, ayos tayo dyan. Ngayon mag-test naman tayo sa ganito. Tingnan natin kung mag-auto siya talaga. So tingnan natin kung pag sa outlet, electrical outlet, kung ayan 233. Okay nga, nag-auto siya. Ayan guys, nabasa. Tingnan nyo, 232 yan, AC. Naka-auto yan. Tama. So kailangan natin ng DC para malaman natin kung mag-automatic siya sa DC. So ngayon AC okay, no? Patunayan natin. Kuha tayo ng isang DC power. Dali lang guys. Kukunin ko lang yung kuwan ko. Bench power supply. Guys, ito subukan natin sa DC power supply natin. Ito sa bench power supply ko, DC. Okay. Tingnan natin guys kung susukat siya ng DC. Okay. So dito 3.3. Ito guys, ayan guys, ito DC 3.3. yan, 3.4 siya. 5 volts, 5.2 siya. Okay, 12 volts, 12.1. So okay, so na prove natin na automatic siya pagdating sa lahat ng mga susukatin sa AC, DC, transistor, diode na susukat niya, resistor na susukat niya, tapos ang kuha na susukat niya rin, continuity. Ito sa transformer kan continuity. Bali doon lang siya guys. Hindi pwede gamitin sa capacitance. So overall review sa aking kwan, pag ni-rating ko siya, nasa 4 lang siya siguro. Out of 5 star, 4 star lang. Kasi meron siyang function na medyo kwan siya, medyo may problema siya pagdating doon sa capacitance o capacitor. Tsaka subukan natin guys yung yung tawag diyan. Yan sa may power, yung pag may tumutunog sa auto, kasi bagay nakalagay naman kasi dito sa niya, sa description niya. Dito sa auto, hindi nakalagay dito yan oh. Hindi nakalagay yung capacitance. Ito. Tsaka ito yung sa function, doon nakalagay yung capacitance. Tsaka kasama na rin mga resistance dito. Kasi iba-iba yung sa function. So, okay lang. Akala ko kasi yung pag sa auto, lahat-lahat na pati yung capacitance. Yung pala wala. Hindi nga nakalagay dito. So, okay lang. Pero para sa akin, user-friendly siya kasi kung mabilisan na sukat tulad niyan, galing ka sa resistor pagsukat, lipat ka sa mga iba-ibang sukatan, okay siya, dire-diretso gamit. Sa capacitance lang siya medyo hindi mo okay kasi ewan ko lang, hindi natin alam kasi talagang hindi nakalagay dito So hindi natin guys pwedeng sabihin na may konting diferensya kasi hindi naman nakalagay dito talaga.
Pero ang napansin ko lang guys, maaring ito siguro yung pinaka cons ko, kasi kung meron tayong pros and cons, ang pinaka cons ko rito ay yung wala siyang hindi siya pala pwedeng gamitin sa sa pagsukat ng amperahe, yung current. Wala siya dito wala siyang para makasukat ng hindi kagaya ng itong klaseng na to, ating multitester. Ato meron siyang, di ba, meron tayo ritong yan ampere mode. Ibig sabihin current, meron tayong milliampere, meron tayong so eto kompleto rin naman to. Kung ano yung meron dito, meron dito. Tsaka parang mas ito mas kompleto to, kasi ito meron din itong temperature mode, meron din siyang makasukat sa temperature. Tapos meron din siyang flashlight. Ito, ewan ko lang kung may flashlight to, hindi ko pa nabasa maigi. Pero sa yung mga ibang mga parte, mas mabilis gamitin to kaysa rito. Pero para sa akin, hindi rin magpapahuli ito, kasi ito kompleto. Pwede itong sumukat ng mga amperahe. Ito hindi. Walang nakalagay sa operating manual niya. So bali, yun lang ang cons ko na napansin. Wala siyang panukat sa current, ampere o milliampere. Tapos pagdating sa capacitance mode, hirap siya pag nakalagay siya sa auto. Kailangan ilalagay mo pa siya sa function switch ng capacitance mode. Yan. Ayan yan guys, kasi kung babasahin niyo yung kanya sa kanyang auto mode yan DC mode, AC, non-contact voltage, induction mode, ganyan. So okay, nasukat natin sa DC. So tabi mo natin to guys. Meron pa tayo isang test na gagawin na lang, yung ito ilagay natin siguro sa sa live wire. Okay, so tingnan natin kung alin dito. Kahit isa lang yung mo dyan. Ayan, live. So ibig sabihin dito live din. So ibig sabihin line to line tayo, kasi dito tayo may line to line. Ibig sabihin parehong yan may supply ng live. So kung 220 ang volts natin, tig 110 yan. Sa mga ibang lugar, isa lang yung may live, halimbawa ganyan 220, tapos dito wala na. Ito ground, wala yan. Dito subukan natin. Yan so yan lang guys. So sana naipakita ko sa inyo yung mga iba-ibang klaseng test mode nya. At kung gusto nyo rin guys magkaroon ng ganito, ilalagay ko na lang sa description yung link. Banggood, pangalan ng online store, Banggood. Pag nakapunta kayo sa Banggood at gusto niyo mag ng account, minsan nasa dollar ang mga price doon Pwede niyo naman palitan. Punta na kayo sa settings ng account nyo. Dito yata bandang kanan sa taas yun, may 3 dot doon. Pindutin nyo lang yan, settings yun. Tapos hanapin nyo lang settings. Tapos i-change nyo lang yung currency. Kasi naka-default sa dollar yun, kasi sa Amerika yun Parang tulad ng yung mga Alibaba, Amazon, nasa Amerika. So, nasa dollar price yun. Tapos, i-try nyo lang guys, mag-browse doon. Tingnan nyo kung meron kayo magugustuhan na mga latest nila. May mga naman sila guys may mga voucher din sila, may mga discount din sila binibigay. Lalo na ngayon magpapasko, meron silang binibigay ng mga discount.
So, ang pag-off nito, single short na lang, short press lang. So, yun lang. So, sana guys, nagustuhan yung ginawa nating short review sa equipment na to. Para sa akin, ang rating ko sa kanya is 4 star lang. Kasi, ayun nga, gaya ng binanggit ko kanina, wala siya yung pang-measure ng current. Tsaka, pag nag-measure tayo ng capacitor sa auto mode, medyo may hirap siya. Hindi niya kaya i-read yung capacitance kapag nasa auto mode. Pero pag nilagay natin sa function mode ng capacitance, walang problema, accurate siya. Parehas doon sa isa kong multimeter. So, gaya na sinabi ko, 4 star lang yung bibigay ko na rating. Pero, overall, napaka user friendly niya at napakaganda. High tech, kumbaga. Tsaka napaka portable, napakaliit. Alam mo, cellphone lang na medyo makapal lang siya ng konti sa cellphone, pero very handy siya kahit lagay mo lang sa bulsa. Tsaka yung case niya guys, kung titignan nyo, napakaganda. Para ka lang may sunglass. Tsaka rechargeable siya. Yun lang yung kagandahan niya. Hindi ka na kailangang maglalagay pa ng mga battery. Charge mo lang pag nalobat. So sana guys, nagustuhan nyo yung kuwan ko ngayon. Maraming salamat. At hanggang sa susunod muli. Bye-bye.